Nako, kung puno, nai-stress, nai-depress yata, dito baka hindi sila dalhin o yung mga kasamahan niya ng INC sa susunod na eleksyon sa 2028, no? Kasi alam natin, ayaw ng INC ang impeachment, no? Kahit ano namang reliyon eh. Siguro ayaw nito, no? Ewan ko bakit may gusto ng impeachment, no? Kasi ang impeachment na to, kaguluhan lang idudulot nito. Ito ay pagkakabukod-bukod ng mga Pilipino, no? Dito nga po nagpayag si Kong Puno. Ang sabi niya, Kong, Puno, malakas ang pagtutol sa INC sa impeachment ni BP Sara. Nako, may kalaban na ni Luistro to, no? At si Luistro nagsabi din, ha, hindi daw sila nape-pressure. Walang pressure ang INC sa kanya, no? Okay lang, walang pressure. Sabi ko nga sa inyo, ang boto ng INC nanganganak. Yeah? Huwag niyong mamaliitin. Yeah? Kasi sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko siya sabi sa inyo, real talk yan. Ha? Sa isang distrito kung ang INC nasa 5,000, palagay natin 5,000 na, nanganganak yan ng times 5 minsan. Bakit? Yung INC kasi minsan, na-convert lang siya doon sa INC, may mga kamag-anak pa rin siya, napakarami, na nag-aabang lang, oy, INC ka pala ano dadalhin nyo? Si Juan ang dadalhin namin. Ganun, sige, yun din dadalhin namin. Kasi may mga tao napakarami undecided. Ha? Na wala sila, gusto nila, may matalinong magpasya na tiwala sila dun sa magpapasya na yon. Maraming pinagkakatiwalaan nila. Minsan yung endorso ng politiko. Minsan, siyempre, mas matibay ang endorso ng INC kaysa sa isang politiko. Alam ba, pag sinabi ng INC, ganito. Actually, hindi naman hindi naman talaga endorse, kumbaga, dinadala. Di ba? Kung sino ba dinala ng INC? Si Pedro. Si Pedro? Sayang, Juan ako Pero teka muna, sige, Pedro na rin ako. Di ba? Ganyan nangyayari ngayon. Kaya yung 5,000 sa distrito yung INC, nanganganak yun ng times 5. Minsan yung 5,000 nagiging 20,000. Tapos yung mga kaibigan pa, tapos yung undecided pa, nagiging 100,000 minsan yung 5,000. Kaya minsan, ang laki ng lamang pag INC ang dinala. Di ba? Maliban na lang kung isang politiko ay marami nagawang mabuti doon sa kanyang distrito at talagang kitang-kita, kaso ito, may ginawa ba mabubuti itong mga to? Ha? Kasi alam mo ang tao, meron naman, syempre, meron naman, may mga mabubuting ginawa rin itong mga to. Kaso syempre, ang huling matatandaan ng tao, yung ginawa niyong kasalanan, na ayaw nila, yung impeachment niya. Kaya dito sabi ni Puno, basahin natin ha, pagtutol ng INC sa impeachment ni BP Sara, posibleng makaapekto sa halalan. Nagbabala si Representative Ronaldo Puno, chairman ng National Unity Party, at kinatawa ng Antipolo na posibleng magkaroon ng apekto sa susunod na halalan ang panindidigan ng ibang mambabata sa sumusuporta sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ayon kay Puno, nananatiling matatag ang pagtutol ng Iglesia INC sa usapin ng impeachment. Siyempre, ang INC, pag sinabi nila ngayon, sinabi nila, no? Ang babawi lang nila yan pag in-announce nila, pero depende sa sitwasyon. Pero pag binitawan nila. Hindi yan, pag binitawan nila, nalilito yung mga member. Ano ba talaga pa siya ng INC? Ano ba talaga? Hindi ganon. Ang INC may isang salita, may isang pandinig, may isang kaisahan, no? Kung ano sinabi ng nakatataas sa kanila, hanggang sa pinaka-paslit na bata, alam yun, alam. Di ba? Ganun po ka-organized, ganun po ka-pino, kasolim ang kanilang kaisahan, no? Isang posisyon na anya may malaking impluwensya sa ilang distrito sa bansa, kung saan malaki ang bilang ng mga botanteng kanilang nasimbahan. Malaki talaga. Huwag niyo mamalitin. Antipolo, nako, ang dami INC dyan, sabihin ko sa inyo. Ako may balita ako sa kaibigan ko dito sa parting Batangas na sinasabi niya ang INC sa loob ng isang taon nanganganak ng mga 50,000 doon sa lugar lang nila. Di ba? Parami na, isipin niyo na lang, napakadami nilang kapilya. Isipin niyo, ikaw ba naman magpapatayo ka ng kapilya kung walang sisimba sa kanila o sasamba sa kanila? Magpapatayo ka ng kapilya? Hindi. Kaya ka nakapagpatayo ng malaking kapilya kasi overcrowded na yung populasyon nila. Kailangan ng malalaking kapilyang ginapatatayo nila. Ganun po ang estimate diyan. Di ba? Sa akin nga gano'n ito yung may mga ibang relihiyon, hindi naman ganun kalalaki pero walang kapilya sila kasi konti lang member nila. Kung marami silang member, sana nagpatayo na rin sila, di ba? Ganun po ang INC. Kaya ang boto ng INC, madami yan. Madami po yan. Lalo ngayon, 18, ang daming Gen Z na INC. Sa 2028, dodoble na yan. Magbibilat at magdadalaga na yan, mag-18 na yan, pwede nang bumoto. Di ba?
hindi kasi nila pinababayaan ang kanilang member na basta hindi ka botante ng bansa, okay na. Hindi ganoon po sila, di ba? Sa kanila maayos sa ang buhay nila, di ba? O tuloy, dagdag pa niya sa mahigit 30 member ng NUP na umano'y pabor sa pag-adapt ng impeachment complaint, posibleng kalahati ang seryosong maapekto sa susunod na eleksyon sakaling ituloy nila ang pagboto ng yes. Oy, grabe! 15 congressman luluhod sa INC. Hindi, figure piece lang yon. Binigyan din ni Puno na may malaking boses ang INC sa mga distritong may mataas sa konsentrasyong kanilang mga miyembro. Lalo na sa mga issue na may malaking epekto sa pambansang politika. Hindi ako hindi ako nag-post nito Talagang sinabi talaga ni Puno to. Ayan sa 1TV Philippines. At balita na to sa mga ibang at binalita na rin to dito. Legit din to. Binalita yan, no? Yan sabihin ko sa inyo. Ayon kay Puno, as you know that Iglesia ni Cristo has every strong position about this matter and it continues to be there. Alam mo kasi, ang INC po, sabihin ko sa inyo, matibay ang kaisahan yan. Hindi nyo pwede sabihin, kay may kilala ako anyang INC, hindi naman bumuboto ng hindi naman sumusunod sa kanila no? Ako hindi ako naniniwala Kasi mas marami akong kilala sa inyo na nagsasabi niyan, pero binabali din nila, no? Kalaunan, sumasama siya dun sa mayor niya, no? Sa mayor niya. Ito bibigyan ko to example. Ito karanasan ko to Naging katrabaho ko sa City Hall. Nagtrabaho kasi ako sa City Hall matagal Matagal ako nagtrabaho sa City Hall. Na-expose ako sa mga politiko, Ngayon, may kakilala ako na isang bodyguard ng mayor. Bodyguard driver, kasi kadalasan kasi bodyguard driver na no? Ng mayor. Maniwala ka, ang kanyang mayor, syempre, binabodyguard niya, amo niya yun no? Pero yung amo niya hindi dinala ng INC. Sino iboboto niya ngayon? Alam mo, ang iboboto niya hindi yung mismong yung driver ng INC. Hindi mismo yung driver niya. Ang iboboto niya yung dinala ng INC. Ganun siya katapat sa doktrina. Hindi sa INC doon sa doktrina. Kasi sabi sa doktrina, may isang pasya kayo. May isang hatol. Ibig sabihin ng nabasa ko sa Biblia Pag isang hatol, isang boses, yun yung pagboto. Di ba? Hindi naman utos ng ministro ng iglesia yan Utos ng Biblia na sinusunod ng iglesia. Ewan ko sa ibang reliyon, ba't di sinusunod yan? Bakit di sinusunod yan? Di ba? Dapat sinusunod yan. Di ba? Nakaisahan. Kasi, kaya nga, gusto ng Panginoon, kaisahan Kaya nga sabi ni Kristo, na upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Di ba? Pagkakaisa. Di ba? Nagiging pastor na naman tayo dyan pero, yan ang matibay na ng iglesia na kaisahan. Kaya ito sila Jerbil, mapapanood nyo, wala daw pressure. Okay, wala kang pressure sa ngayon kasi hindi pa eleksyon. Ito, pakinggan nyo pakinggan nyo. Pakinggan nyo itong si Jerbil. Si dahil kay Martin, may AX. Dahil kay Martin, may tupa. Di ba siya yun? Botohan, sagutan at paghihintay sa plenaryo rin sa Kamara ang tuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Bukas, May 11, ipepresenta ng House Committee on Justice ang kanilang report sa Articles of Impeachment. Sabi ni Committee Chairwoman Jervil Luistro, handa silang depensahan kung paano nila nakitaan ng probable cause o sapat na basihan ng impeachment. We will anticipate that there will be debate. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the House members. Katunayan, wala raw nararamdamang pressure si Congresswoman Luistro patungkol sa butuhan. Tatalima lang naman daw kasi sila sa sinasabi ng saligang batas. Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. Wala ka nararamdaman kasi hindi eleksyon. Ganoon lang kasimple, ma'am. Pag nakakita ka ng pagkain, hindi ka nakakaramdam ng gutom kasi busog ka. Diba? Pag nagugutom ka na, maghahanap ka ng pagkain, ma'am. Ma'am, sa tingin nyo, ma'am, sa nangyari ngayon, ma'am, sa inyo, hindi nyo kailangan ng boto ng nakakarami. Hindi lang ANC, ma'am, ng nakakarami.
Di ba, kasi, wala doon, parang wala doon sa lahat naman pressure. Okay, granted, opinion mo yan eh. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo ang totoo Pag malapit na eleksyon po, makakaramdam na kayo ng pressure diyan. At mismong araw ng eleksyon at di kayo binoto ng INC, pressure na kayo niya, ma'am. Marami pong nahahawa diyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang undecided. Napakaraming mga tao na binoboto na si Juan. Aba, binoboto ko si Juan. Tapos, darinig ko, dinala ng INC si Pedro. Lumilipat minsan ako kay Pedro eh. Umaalis na ako kay Juan eh. Bakit? Kasi yung mga tao sumusunod doon kay Pedro sa dinala ng INC. Kasi ang tao minsan, nakikita niyo yung termino ng tao minsan, ang sinasabi ng tao, uy, sino dinala ng INC? Sino dinala? Di ba nakikibalita na lang? Kasi kaya nila tinatanong yun, gusto nila malaman kung sino lamang. Isipin niyo, hindi nila itatanong yun, hindi nila itatanong yun para sa kagustuhan nila. Itatanong nila yun dahil sino lamang. Ngayon, pag binoto ng INC, lamang na. Pero hindi pa ganun ka-sure win. Pero lamang na kagad kasi marami ng boto. At yung mga undecided, makakapag-decide na. Ay, binoto ng INC, sige, doon ako sa panalo. 'Di ba? Ganun lang 'yun, ma'am. Sabi ko nga sa iyo, 5,000 INC member doon sa lugar nila. Maniwala kayo sa hindi, ma'am. Nanganganak yung kahit hanggang 50,000. No? Tapos puwera pa yung mga kaibigan nila. At mahirap nito sa national election pa. Mas matibay sila kasi solid talaga sila. Isang buong Pilipinas. Yung kasi distrito lang eh. Yung buong Pilipinas, doon talaga, tapos si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Iyan, ma'am, ang pressure. Sasabi ko na sa inyo. Nakikita ko, obserbasyon ko sa INC Yan ang obserbasyon ko na nakikita ko na hindi ako naniniwala sa sabi ni Jerbil. This is not a matter of choice. Jerbil ba to? Luistro Jerbil ba? Paano ba ito? Jerbil o Jerbil? Ano ba to? This is a matter of duty. After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Paano Isipin ng for the best Philippine nation, yung corruption sa nangyayari ngayon sa Maleta, inisip mo ba? Inisip nyo ba? Huwag ka nga magsalita ng hindi bagay sa nangyayari ngayon. Magsalita ka yung bagay angkop sa nangyayari ngayon. Di ba? Para pinalalabas mo ang kurakot na si Sara. Paano itong mga mali-malitang pera? Asa yung mga ghost project na ba? Asa yung 5,500 na tapos na? Sabi na tapos na Nasaan? Sisisi niyo sa Duterte? Natapos na nga sa panahon niya Paano mo sisisi sa mga Duterte yun? Huwag ka ngayon masasabi para sa Pilipino. Napaplastikan kami sa inyo Yan ang hirap sa inyo, kaya galit sa inyo taong bayan. Ang naniniwala sa inyo, kayo na, syempre, party list lang naman kayo naniniwala sa inyo. Ngayon, kaya marami pa rin kayo naniniwala sa inyo. Ewan ko, ba't marami pa rin naniniwala sa inyo Di ba? Tama yung mga naniniwala sa kanila, baloktot ang pangangatwiran. Yung iba, baloktot ang pangangatwiran. Biri mo, sabihin niya sa social media, bakit pa iimbestigahan si Bersamin? Bakit ipapatawag si Bersamin? Anong meron? Bakit? Hindi ka ba nakikinig ng balita kung anong meron kay Bersamin? Bakit? Hindi ba pwede siyang karapatan? Biri mo, si Martin hindi napapatawag, si Bersamin hindi pa rin papatawag. Lahat ng pinangalala, ayaw mo ipatawag? Bakit? Kaalyado? Di ho ba? Saka nakakita ng ganong katwiran? Sila, yung grupo nila, ganyan ang katwiran. Di ba? Ito mga kababayan pasensya na kayo kasi may nagsabi kasi sa akin, munting ka naman, dahan-dahan ka sa pananalita. Kasi parang naano daw siya, parang, kasi galit ako. Hindi ako galit. Ito ay expression ko po, style ko po ito, siya sabi kong paulit-ulit, para lagi kayong gising at atentibo sa pakikinig. Kasi may mga ibang vlogger, ganun-ganun lang, konti lang, tutulala, wala kayong matututunan, di ba? Sa akin, hindi ako papayag na matulad kayo sa mga iba na walang matututunan. Dito, para akong teacher na kung saan lahat ng ibinayad nyo sa tuition fee, susulitin ko na kayo ay may matuto. Di ba? Lalabas kayo ng kwarto sa school, marami kayong matututunan. Ganun po ako. Kaya ako, kasama expression, kasama lahat, inaano ko talaga kayo. Kumbaga, inuhusay ko kayo. Binubuksan ko kaisipan nyo. Naman kung may humarang sa findings ng komite. Ayon kay Luistro, wala silang kinababahala dyan. They will be making manifestations. They will be raising questions, perhaps on constitutionality. I think that's part of due process. So that
there will be thorough deliberation before the voting. Sabi naman ni House Justice Committee Member Joel Chua sa programang Politika All the Way ng One News, mahihirapan ng kumontra ang mga kaalyado ni VP Sara sa impeachment dahil nakakalunod na raw ang mga ebidensya laban sa bise. Nakakaludo ebidensya. Yung unang impeachment, ang ebidensya wala naman eh. Ngayon meron na. Saan nyo kinuha? Pwede ba yun? Di ba? Sabi nga nila, di ba, ang Fishing expedition? Ha? Asan? Yung transaction na billion? Ngayon nyo na nalaman? Hindi naman kasali sa impeachment yun. Di ba? Dati isang ahensya, wala siyang makitang butas kay Sara. Ngayon meron na siya nakita kasi pinalitan ng hepe. Pinalitan ng, ayoko na mabanggit ng ahensya. Isang ahensya dati wala siyang makita kay Sara. Nung pinalitan, kaalyado ata nila, ayun, may nakita na. Mukha kaiba? justisya dapat nakapiring. Nakapiring. Oo, Nakapiring? O, paano teka, magsasabihin ng no? teka. Kung wala Sabi niya, ang hustisya nakapiring. Di ba doon sa isang babae may hawak ng piring? Sa batas, di ba? Sir, bakit? Yung hustisya nakapiring, tama ka. Palakpakan si Chua ba to? Palakpakan si Chihuahua, palakpakan. Bakit? Yung mali-malita, sir. Hindi ba napiringan yung mata mo? Hindi ba napiringan yung mata mo? Kasi si Pinky napiringan ng ata ng 1,000 eh. Ganyan kakapal, mali-malita eh. Kaya wala siyang makita. Siguro yung malita nandito sa mukha niya. Kaya wala siyang makita. Bakit? Katulad ka ba ni Pinky, sir? Walang makita? Ha? May piring ka ba? May piring ba ang batas sa'yo, sir? O sige, payaan kayo natin may piring ang batas. Sige, si Sara, okay, impeach nyo. Okay, imbestigahan nyo. Sige, ilagay nyo ng ebidensya. Pero yung mali-malita, sir, asan ang piring ng mata nyo? May piring ba ang mata nyo sa mali-malita? Sa kayo nyo mo sinasabi yan? Sa amin o sa inyo? O sa sarili nyo? Huwag nyo sabihin sa amin yan na may piring ang batas. Sir, dahil kami alam namin may piring ang batas. Kaya nga sinasabi namin na imbestigahan nyo rin ang mga mali-malitang pera. Hindi lang si Sara. Kaya huwag nyo sasabihin na may piring ang batas. Hindi kayo naniniwala dyan sa sinasabi nyo. Kami dapat ang maniwala dyan, hindi kayo. Kasi kayo, kung naniniwala kayo sa sinasabi nyo may piring ang batas, ginawa nyo ng pareho kay Sara at pa sa maleta. namang ebidensyang pinresenta yung kabila. Pasensya na kayo, hindi ako galit ha. Sabi ko nga sa inyo, style ko yan sa aking pagbablog. Kasi para lagi kayong, yung utak nyo, energetic. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Nakikinig kayo ng music na malamya. Pero nakikinig kayo ng music yung mga pansumba, yung mga talagang dugjig. Di ba nakakagising yun? O, ganun din po yung ginagawa ko. Ito kasi isang komentaryong ano to eh, mapupuno kayo ng aral eh. Wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So you're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman sila umapi. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. Oh. So yung bloodbath na wala, naging bubble bath. Uy, kayo na biktima. Pag hindi po sinabi ni Sara yun, igagawin niya yun. Alam niyo naman mga Duterte, di ba? Lagi kayong binablap niya. Ang binablap ng mga Duterte, kayong mga ayaw sa kanila. Maski ako, ibablap ko kayo pag ayaw niyo sa akin eh. Pero hindi nang bablap sila mga Duterte sa mga taong bayan na gusto sila. At lalo na yung mga taong bayan kahit ayaw sa kanila, hindi nila binablap yun kasi alam nilang taxpayer sila. Di ba? Okay na yung mamblap sila kesa naman ganyan. Na ayaw yung banggitin yung mga mali-malitang pera. Samantala, para sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi sinserong paghahangad sa pananagutan ang impeachment laban sa bise. Pamumulitika lang daw ito sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Totoo. Kaya ang mga mambabatas daw na bobotong pabor sa impeachment, mabablacklist o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP. Ang PDP kasi balance eh. Pwede siyang mamboto ng kahit kalaban, basta okay. Ganyan kasi ang PDP. Posible pa raw suportahan ng partido ang mga makakalaban ng mga ito. Anila, hindi raw ito pagbabanta, kundi isang political accountability. Ay pag PDP ka, ang laki ng ano niya. Ano ba si Kiko Barsaga, 'di ba? PDP laban na si Kiko Barsaga. O yung Cavite, yung pinanghahawakan niyang distrito ng Cavite. Mga taga Cavite, halos lahat ano kay Kiko Barsaga o lahat 'yun, lahat 'yun tatalima kay Barsaga. Pag sinabi ni Barsaga, boto niyo si Sara. Mga taga Cavite susunod diyan, 'di ba? Itinalaga bilang pangulo ng partido ang kapatid ni VP Sara na si Davao Mayor. Samantala, na ang daang taga-suporta ng bise sa Rizal Park sa Davao City nitong Sabado,
Layon daw nilang magkaisa at manalangin para kundinahin ang anilay panggigipit kay VP Sara. Nasa The Hague sa the Netherlands ngayon ang busy at nakatakdang bumiyahe sa 4 pang bansa. Okay, eto, dito tayo kay ano, okay na yan, dito tayo kay ano, kay Kuya. Magaling din to si Manong eh. Pakinggan nyo ang impeachment tungkol sa impeachment Trial, okay. hindi ka magsasampina, hindi ka yung ginawa nilang mini trial, that's too much in excess of their jurisdiction to do. In-encroach nila yung jurisdiction ng Senate to try to hear and decide impeachment case. Yun po yun. So, hindi po totoo na walang ginawa ang Vice Presidente. Ang katotohanan, pinuna niya ang mga pagkakamali. At sinasabi niya, because of this, you are not going to grant jurisdiction to the Senate to proceed with trial. Opo. Hindi po lahat ng mga kongresista ay kagaya nyo po na abogado, maging doon sa Senado po, no? At alam naman natin na nagbigay ng ad coutelam ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila kinikilala itong naging pag-usad ng impeachment dyan po sa Kamara sa maraming kadahilanan. Paano po kaya mababalanse, no, ng mga kongresista ito na ang kumbaga ang lumalabas na naratibo ay against lahat sa pangalawang pangulo, considering hindi naman po siya nagbigay ng mga pahayag doon outside ng impeachment hearing. May mga pahayag po ang kampo ng pangalawang pangulo. Hindi accurate yung wala siyang... Wala na, ito lang ito ba sabi ko malulusaw na ang impeachment na yan pagdating dyan sa Senado. Kaya yung mga yan, talagang ang ginagawa niya, mga double purpose na ginagawa. Papasin mo sa double purpose ang ginagawa nila. Hindi lang gusto impeach si Sara, kundi naghahalongkat sila ng ikasisira kay Sara. Na anya, si Sara, ganyan-ganyan, payag kayo, transaction niya, 6 billion. Alam nila yung transaction na yun sa AMLAC, hindi kasama sa impeachment yon, pero binabanggit pa rin nila doon sa plenaryo. Para yung mga taong bayan, ay ito pa pagkakatiwalaan nyo, may 6 billion na transaction para siraan si Sara. Double meaning, no? Nakikita ng lahat yan. Kaya, dyan sa ginagawa na nila at kaya nila makakaya ang gawin. Lalong lumalakas ang mga Duterte habang ginagawa nila yon. May pa-survey pa sila. Si Tulfo daw, nagtay kay Sara. Ganyan din ginawa na kay Senator Marcoleta. Ang layo sa survey ni Marcoleta, pan 16. Yung pala pang 6. Wala siyang declaration, no? Dahil yung reply ad coutelam is a reply. Yun yung kanyang position. I think what they did in the reply, what they said was that defective yung ginawa ninyong proseso, and therefore well, you either correct it or hindi pwede dahil doon pa lamang sa filing ng verified complaint. Siyempre. May mga diferensya na. For example, doon sa lahat yata ng verified impeachment complaints, ang endorser si Laila de Lima, no? Oo, siyempre. Kaya nga sabi ni Lito Atienza, lahat na lang sinisi nyo kay Sara. Lahat pati siguro pagpatay kayo sa Rizal sisisi nyo rin kay Sara. Pati yung nagkaroon ng mga lahat isisisi nila basta pag Mindanao, lahat ng kasalanan isisisi nila kay Sara. Lahat ng DDS supporter may magkamali ba? Ang DDS taga Palawan, ang DDS taga Batangas, ang DDS taga Davao, ay taga Baguio. Pag naagawa ng kasalanan nyo, isisisi nila sa mga Duterte. O tingnan mo, anya ganyan ang mga Duterte. Anong kinalaman ng supporter nila ni Sara doon sa mga DDS? Anong kinalaman? Mismo kay Duterte, ano kinalaman? Common endorser. Hindi ubra yun kasi yung pag-endorse ng verified impeachment complaint, merong obligasyon na attached to it na kailangan alam mo yung ini-endorse na you own up. It becomes yours when you endorse it. Ikaw na yun. Dahil ikaw na yung magpapatuloy niyan pagdating sa pagdinig sa Kamara. So, actually, ipakita mo lahat ng mga mali, which is why sinasabi ni Vice President Sara, mali ang proseso Mali. So, mali talaga ang proseso.
yan, ibabasura ng ano yan ng korte. Ako, naniniwala ako naku, lalo to si Junel, oh. Junel! Talagang ano tong, ano to, talagang gustong-gusto niya talaga, kahit sa mga, basta pag Duterte, galit siya, lahat ng lahi ng Duterte, galit siya. Diba? Makikita mo talaga yung tao pag ano hindi mabuting tao eh. Kapag ang isang tao mabuti, kung ano yung naagrabyado siya, doon lang siya galit. Halimbawa, galit siya kay Digong kasi napakulong siya sa sinasabi niya. Sa sinasabi niya, hindi sa pinakulong ni Duterte batay sa kanya. So, karapatan niya magalit kay Digong. Pero hanggang kay Sara, galit ka? Hanggang sa lahi ni Digong? Ay, hindi na tama yun! Hindi na tama yun! Diba? Anong dahilan mo ba't galit ka? Di ho ba? Pagkamali ang proseso, it becomes an exercise in futility because it will not grant jurisdiction to the Senate Tama. to hear and decide the impeachment, the articles of impeachment na ipo-forward, if ever, ipo-forward ng Kamara yung articles of impeachment, hindi magkakaroon ng jurisdiction yung Senado because of the defects, because of the abuses, because of the excesses. So, hindi you don't even have to like appear. Yung pa isa, she has the right to appear or not to appear doon sa mga hearings dito sa House Justice Committee because ang kailangan lang naman doon, sinasabi lamang naman doon ay bigyan siya ng due process. Due process is the right to be heard. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo o iba ang ginawa mo, that's it. That's due process for her already. You can continue, you can proceed. Pero because it is a hearing, it is not trial, hindi ka magsasampina, hindi ka yung ginawa nilang mini trial, that's too much in excess of their jurisdiction to do. In-encroach nila yung jurisdiction ng Senate to try to hear and decide impeachment case. Yun po yun. So, hindi po totoo na walang ginawa ang Vice Presidente. Ang katotohanan, pinuna niya ang mga pagkakamali. At sinasabi niya, because of this, you are not going to grant jurisdiction to the Senate. Di ba nagpunta si Sara ata sa Supreme Court? Kasi mali na yung ginagawa ng mga to eh. Ewan ko ba? Bakit di sinasaway ng presidente itong ginagawa ng mga to? Di ba? Dapat sinasaway ng presidente ng mga to ng ginagawa nyo eh. Di ba? Kaya nga ayaw ng INC na impeachment dahil sa opinion ng Pangulo. O dapat sinusunod nyo ang Pangulo. Yan ang hirap sa mga yan. Nakikipangu-panguluan lang yung mga yan. Kaya Mr. Pangulo, huwag kayo maniniwala sa mga yan. Tatraidorin kayo niya pagdating ng araw. Ipakukulong kayo ng mga yan. Alam nila hindi na kasi kayo threat eh. Si Sara ang threat sa kanila eh. Kasi presidente na eh. Alam nila hindi na kita takbo sa ano eh. Kasi di naman pwede kayo re-election ng presidente. Si Bonget, di ba? Pero darating yung panahon, darating yung panahon, kakalusin lahat ng mga Marcos niya ulit niya mga yan. To proceed with trial. Opo. Attorney, narinig ko rin ito doon sa unang impeachment na rason din ng ilang mga kongresista at baka gamitin din itong rason kung bakit sila papabor. Halimbawa po, tingin nyo po katanggap-tanggap ba ang rason na kaya sila magsasang-ayon dito sa pag-usad ng impeachment ay para daw bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Pangulo, pangalawang Pangulo, sa kanyang sa mga akusasyon laban sa kanya, attorney? Well, strictly speaking, technically speaking, tama yun. No? Because pinapaliwanag nga natin na itong impeachment is actually a legal process. Biruin mo, si Sara, binabash ng mga vlogger, bakit anya di dumadalo? Dapat dumalo ka eh. Pati mga congressman, dumalo daw si Sara, vice president. Samantalang si Martin, congressman lang, kumpara sa vice president, hindi dumadalo, hindi nyo sinasaway. Bagkus nagagalit pa kayo, sinasabi nyo bakit ipapadaluhin, ano bang meron, asang ebidensya. May nga nagsabi na nga, tangkot siya eh. Hindi man ebidensya pa ang gaginhapin eh. Ipapapuntay lang siya para alamin kung ba't siya nasasangkot eh. Di ho ba mga kababayan? Tama ba?
Si Martin, okay lang sa kanila ni Dumalo. Dumalo, pero si Sara, pag di Dumalo, galit na galit sila. Ay, di ba, kita mo? Tapos sabihin ni Chowa, kailangan ng batas may piring. Alin ang piring? Yung pera? Na pag sinimulan, it becomes the duty of the House of Representatives to make sure na yan ay makadating sa Senate at yung Senate naman ay dinggin at bigyan ng pagkakataon yung high-ranking official na Magpaliwanag. pinailan ng demanda na sinasabing meron siyang excesses. Yes, that is correct. Pero kailangan muna meron muna silang jurisdiction doon sa kanilang una is mapatunayan nila na mayroon ngang pagkakamali. Yung tinatawag na probable cause. Wala nga eh. Puro haka-haka lang, fishing expedition eh. Di ba? Pakiramdam lang nila may probable cause yun. Pakiramdam lang nila yun. Kasi tulong-tulong sila. Kapag ang isang grupo po tulong-tulong, nagkakaisa, ang pakiramdam ng bawat isa sa kanila, tama sila. Ganun po yun. Di ba? Pero hindi nila alam, sa paningin ng iba, mali na ginagawa nila. They have to have that first. Before you put anyone on trial, you have to have probable cause. Ngayon, hindi na probable cause. It's prima facie evidence Yan, tama. sufficient to sustain a conviction. So, mas mataas yung level because nung araw na-abuso yung probable cause. So, yun muna ang alam ko ang probable cause, magsabi ka lang, kakasuhan ka na eh. O ay ano yan, no? Ano yan, magnanakaw yan. Parang ganun. Kailangan ma-prove ng Kamara na they have prima facie evidence to put Vice President Sara to trial. Unang-una, yung complaint, kung meron man ng 6 grounds na nakalagay sa Constitution, walang ultimate facts eh. Merong conclusion of fact which is not required. Hindi yun yung sufficient to sustain a conviction because you are concluding. Ang kailangan ipakita mo na meron siyang naging pagkakamali at ang pagkakamaling iyan ay ganito. Okay? So, hindi pwedeng sabihin mo lamang na Vice President, lumabag ka sa batas. Nilabag mo you violated the Constitution. Culpable violation of the Constitution. Kung yun lang ang sasabihin mo at mag-allege ka ng mga general statements. Hindi niya kasi fishing expedition. Pauupuin mo isang tao, aliga, upo ka rito. Mag-iimbestiga, magtatanong ka. Doon ka pala nag-iimbestiga habang nagtatanong ka. Tapos kakalkalin mo yung mga ano niya, yung mga bangko niya, doon pa lang sa oras na yun. Pag nagkamali siya ng sagot, di ba anya tugmato sa sinabi niya? Naghihintay ka na magkamali siya doon sa tatanong mo. At yung tanong mo, trap, para magkamali siya. Gets nyo? Talagang tutugma. Yan ba, ganito, pinaupo mo yung isang tao. Di ba nakita kita dun sa mall, dumaan ka doon? Kahit di naman siya dumaan, pero hinuhulaan mo lang. Kasi may parang may napaulat eh. Siyempre, huli mo siya kung magsasabi siya, oo. Pag sabi niya, napadaan ako doon. Tignan mo na, tugma nga. Dito nga nag-withdraw. Fishing expedition tawag doon. Yun ang ginagawa ng mga yan. Nanguhula. That's not sufficient. Hindi yun sufficient to sustain a conviction pagkatapos yung mga ebidensyang inattach mo pa, doon dapat dinggin sa Senado. Pero bago yun, kailangan mo nang meron kang statements of ultimate fact leading to yung sinasabi mo na culpable violation of the Constitution, bribery, or graft and corruption during the time na siya ay Vice President. Hindi din ibibilang yung dahil sa siya ay nasa DEX, nasa DepEd because although he's the Vice President and the Secretary of Education, dual personality po yun. Hindi po kasali yun doon sa siya ay pwedeng ma-impeach dahil
hindi po yun kasali sa enumeration ng ating saligang batas. At sinasabi lamang, President, Vice President, wala pong Secretary of this, Secretary of that. Naging Siguro mo, doon pa nangurako sa DepEd. Hindi sa pagiging vice president niya. Ang tindi ng mga to, no? dual personality niya lang po yun, pero hindi yun kasali. Pero isali man nila, wala rin naman silang ultimate Wala. action, wala rin naman silang ebidensya. Okay. Okay, maraming salamat po. Ganito lang po. Tayo ay nabusog ko naman kayo ng mga bagong kaalaman at isang komentaryong maraming matututunan at isang masustansyang pag-uusap at lesson learned sa lahat at isang makabuluhang talakayan. No? Ingat lagi kayo. Sabi ko nga sa inyo, itong si pahiya dito sila kay Puno. Kung Puno, tama yan ang isip mo na hanggat maaari, sumunod kayo sa INC na ang impeachment walang ikabubuti sa ating bansa, lalo magkakagulo. Ang mga tao sa ekonomiya, sa pamumuhay, sa pagkakaisa, mawawala yan. Kaya sila Dilima, ipahiya mo na yan, sila Luistro. Wag mag-yes. Wag kayo mag-yes. Pati si Martin, wag mag-yes. Diba? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.